Magandang hapon mga ka-agri. Bali magtatanim na tayo ng sili. Ito nga palang inuna ko na to mga ka-agri. Ito yung siling panigang. Na yung sili na green na mahaba. Ito yung ang variety na to mga ka-agri ay Mahika F1 na yan. Ito yung pudla ko mga ka-agri. Ganyan na siya kalalaki. Saka kung makikita nyo, medyo pinadilaw ko talaga siya. Para mas matibay siya sa init. Tapos sa ulan mga ka-agri. Kasi pagka berdeng berde, kung minsan, madaling makwanto. Madali siyang ano tawag dito, mabulok. Dahil nga malambot itong puno na to kapag ka berdeng berde siya. Ngayon kung makikita nyo, napakaganda ng tubo ng pula mga ka-agri. Yung ugat marami rin siya. Ayan mga ka-agri, ito na nga pala yung resulta ng pagkaka-abono ko. Yung pagpupunla ko mga ka-agri sa greenhouse na ginawa ko. Bali itatanim ko na siya ngayon. Natagalan lang tayo mga ka-agri dahil itong paggagayak ko ng lupa dito. Ang tagal bago siya marotobetor mga ka-agri dahil umuulan-ulan. Hindi kasi pwedeng roturin kapag maulan. Ayan. Kaya matagal bago siya na-cultivate na ganyan, na-heal up. Tapos kahit umuulan pwede namang mag-plastic. Ayan. Hindi ko na naipakita mga ka-agri yung kung paano butasan yung plastic. Ayan. Gawa ng nag-aapura ako dahil gusto kong samantalahin itong bagyo. Dapat maitanim ko siya para pagkalipas ng ulan-ulan, buhay na siya, hindi na siya masyadong masasaktan sa init. Hindi siya magkakaroon ng transplanting shock mga ka-agri. Ayan. Pero sa susunod, ayan, sa susunod na yung itatanim ko yung sultan dito. Dito ko ipapakita mga ka-agri yung kung paano tayo magbubutas ng plastic. Ayan. Naka-heal up siya. Na-plastikan natin yan. Okay lang naman kahit liko-liko siya. Hanggang doon mga ka-agri yung tataniman pa natin ng sultan. Ito mga ka-agri, mula rito, itong plastikan ko lang, ito lang yung tataniman ng isang pakete ng yung Mahika. Hindi yun hindi naka lata yun mga ka-agri. Yun ay nakapakete. Ang isang pakete nun 30 hanggang 32 na tray. At etong sa akin na to ay 32 na tray. Ayan o. Makikita nyo ang ganda mga ka-agri o. Bali halos isang dangkal na siya. At eto naman pala mga ka-agri, konti na lang yung tataniman natin. Bali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tray na lang siya mga ka-agri. 7 hirela. Ayan. Dahil nakapagtanim na tayo mga ka-agri, ano. Ang ganda ng bulas mga ka-agri oh. Itaninim ko na yan mga ka-agri kaninang umaga. Nagtanim na ako kaninang umaga para sa ganon ngayong hapon mayayari ko na siya. Bali maghapon ko siyang itinanim mga ka-agri yung 32 na tray na Mahika. Buti na lang mga ka-agri kaya na sumabay din yung panahon na makulimlim. Kaya nakapagtanim ako ng maaga. Pero kung hindi ba kulimlim mga ka-agri, hindi tayo makakapagtanim ng maaga. Maobliga tayong magtanim tuwing hapon lang. Kaya naman sinamantala ko nang itinanim tong panigang. Yung gawin na yon, hindi ko na muna tinaniman ng sultan o hindi ko muna ginayak para sa sultan kasi itatanim ko na muna tong panigang para may nauna na ako. Tingnan nyo mga ka-agri oh. Ito yung tanim ko kaninang maga. Kung mapapansin nyo mga ka-agri, hindi siya naglanta. Kahit medyo mainit na. Medyo may init-init na siya mga ka-agri. Ano? May araw na rin siya.
Ayan. Yan yung araw. Medyo malamlam lang. Pero tignan nyo mga ka-agri, hindi siya naglanta. Tignan nyo. Napakaganda mga ka-agri. Oh. Dito tayo sa likod ng sikat ng araw. Ayan, para makita nyo. Ayan siya. Nakikita nyo ba yan mga ka-agri? Oh. So ganda ng kanya, hindi siya naglanta dahil nga gawa nga ng matanda na tong pula tapos madilaw. Matibay na sa init, kumbaga hindi na siya basta-basta naglalanta. Tapos maganda yung ginamit nating lupa. Kaya hindi siya nadudurog-durog kapag itinatanim natin. No? Tingnan nyo. I-update ko kayo sa mga ilang araw mga ka-agri kung anong magiging resulta nito. Pero tinitiyak ko sa inyo mga ka-agri na maganda itong ganitong pamamaraan. Medyo padidilawin nyo. Ang tawag doon mga ka-agri ng mga eksperto, hardening. Ganun ang ginawa ko. Bali, hinayaan kong hindi muna siya patabaan kasi sarili ko naman siya. Tapos sakto rin naman na hindi ko pa naigagayak tong lupa. Yan. Ito na itsura niya. Kahit sa kabila mga ka-agri. Oh. Yan. At yan. Ayun, oh. Ang distansya ko nga pala rito mga ka-agri. Ayun, oh. Dito sa may distansya, eto, mula rito sa, eto kasi, ganito ang diskarte mga ka-agri. Oh. Eto, hinil up namin. Eto. Tapos dyan, hinil up, papunta naman dito. Bali, hindi na namin ginalaw tong gitna. Tapos eto naman sa kabila. Ginanon din namin, pinapunta rin namin dito. Yan. Tapos dito lang dadaan yung tubig. Ganon din yun sa kabila. Hindi na rin namin ginalaw tong gitna na to. Dito lang kami magpapatubig mga ka-agri. Ayun, oh. Ang distansya nito, bali 1.1 meters. Ito. Yung lapad ng plastic mga ka-agri, ito. Magbawas lang kayo ng 0.1. Doon sa 1.2 kasi yun eh. 0.1 lang babawasan nyo doon. Ganyan siya, oh. Tapos ang distansya naman dito sa kabila na to, mas malapit to mga ka-agri kasi hindi naman tayo dadaan dyan. Ito 1 metro lang. Baka wala pa, 0.9 lang. Yan. Tapos ang distansya naman nito mga ka-agri, itong between hills. Ito, itong dalawa na to ay 1.5 feet mga ka-agri. Bali 1.5 feet lang. Ayan. Itong butas na to mga ka-agri, ito yung pinambutas ko rito, yung detress na tubo. Ayan, detress na tubo. Pero kung gagamit kayo ng uling, pwede na mga ka-agri yung lata ng sardinas na malaki, pwede na rito. So ayun lang mga ka-agri, ipinakita ko lang sa inyo yung tinatanim ko na gulay. Ito yung panigang na mahika. Doon sa gawin na yon yung kamatis sa kasultan. Ayan. Pero sa susunod na video ko na lang ipapakita yan mga ka-agri. Oh. Ayan, oh.
Kung makikita, eto mga ka-agri, mas malayo ito sa may sa punlaan ko. Ganito. Kapag katatanim nga pala mga ka-agri, pasensya na, inuubo na ako mga ka-agri. Kapag katatanim nga pala, ganito yung gagawin natin. Basta umuulan siya, maglalagay tayo ng drainage. Ayun. Siguraduhin natin nakabukas yung drainage natin. Lalo na may bagyo. Ayun o. Para na sa ganun, hindi siya matutubig, kumbaga. Ayan. Diretso siya yun sa bukid. Ito kasi mga ka-agri, mataas yung lugar na yon. Tapos itong lugar na to mataas din. Bali mababa yung lugar na yan. Kung nakikita nyo may tubig-tubig na yan, mababa yan. Pagka hindi natin hinukayan dito, hindi natin tinapon yung tubig, mapupuno yan. Saka maglalanta siya. Yun yung dahilan. Kaya kahit anong tanim mga ka-agri, pwede lang siguro sa kangkong, hindi talaga siya pwedeng mababad sa tubig. Lalong-lalo na tong sili mga ka-agri, kasi maselan to sa tubig. Ayaw nito yung nabababad siya. Yun. Yun lang mga ka-agri, tutuloy ko na yung pagtatanim ko at tatapusin ko na. Ipapakita ko na lang sa inyo sa susunod kung paano magbutas ng plastic, saka kung ano yung activity na gagawin natin dito sa panigang natin. Maganda na pala yung presyo ng sili ngayon mga ka-agri, kaya maganda na rin magtanim. Ayan. Pa-subscribe na lang ng channel ko mga ka-agri, at salamat sa mga magsusubscribe at salamat sa nag-subscribe. Yun lang po, maraming salamat po.